Apat na paraan sa paggamit ng asin upang umakit ng swerte at mag-ibita ito ng positibong enerhiya at itataboy ang mga negatibong enerhiya. At ito po'y nag-a-attract po ito ng swerte sa pananalapi. Malaking halaga ang pwedeng ma-attract dito gamit ang asin. At gamit ang asin, pwedeng magbago unti-unti ang iyong buhay dahil sa swerteng dulot nito. Kaya guys, panoorin niyo po ang video nito hanggang sa dulo po. Guys, kumusta? Welcome again sa ating YouTube channel, Inday 8 Buhay Probinsya from Butuan City. Ayan. So for today po, pag-usapan po natin ang gamit ng asin. But before that, ako muna'y mag-shout out sa aking mga taga-subaybay. Almost 205,000 na po tayo. Narating natin yung mga subscriber na ganun kadami dahil po sa inyo. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you so much. Love na love ko po kayo. Okay? So ngayon, ang asin, ang ating topic ngayon. Mga gamit ng asin na pwede mong i-apply. No? Pwede mong gamitin anytime. Na ito pala, pwede mong ma-attract yung swerte na matagal mo nang dinadasal, yung pangarap na matagal mo nang dinadasal, unti-unti po yang makamit mo. So ngayon, kailangan mong gawin ito na may lubos na paniniwala. Siyempre, number one sa lahat, yung prayer natin kay Lord. Importante po yung humingi muna tayo ng tawad sa Kanya kung mayroon po tayong mga nagawang hindi maganda. Okay? Kasi po ang asin ay cleansing. No? Spiritual cleansing ang asin. Pwede natin siyang gamitin with prayer. So ngayon, kailangan po natin ang asin. Kahit anong klaseng asin guys, ayan. Kahit anong klaseng asin, pwede mo itong gamitin. At kung gagamit po kayo ng asin na yung kagaya nung ginagamit natin sa pagluluto, bumili kayo ng bago and then i-separate po ninyo. Huwag kayong kumuha doon sa kusina ninyo na yun pong ginagamit nyo sa pagluluto. Okay? Pwede naman kapareho na asin pero separate po ang lagayan kasi pag once ginagamit sa kusina lang talaga yan. So ayun, sa paggawa nito, kailangan po magkakaroon ka ng focus. So napaka-importante po dito yung number 1, paniniwala mo. Number 2, focus. And then number 3, yung action. Kasi po, kahit gagawa ka ng maraming pampaswerte, kung patamad-tamad po tayo, wala din. Okay? So yung tatlo na yan at number 1 sa lahat, yung ating paniniwala sa ating Panginoon. Yung prayer po natin. So ngayon, kung ikaw po ay nakakaranas ng parang naramdaman mo yung talagang ang hirap, ang dami mo ng ginawang pampaswerte, wala pa rin talab, at naramdaman mo rin yung talagang parang hopeless ka na dahil po sa problema na sunod-sunod na dumadating. So ito po, solution po ito. So ngayon, sa umaga, gawin mo po, ang una po, ang paggamit ng asin, una po, at every morning, maligo po kayo ng asin. Kumuha kayo ng 3 kutsarang asin, tunawin po ninyo sa isang timba na tubig. Yun po ang gawin ninyong pampaligo. No? Pampaligo mo. Sa loob po ng 7 araw. Isaksisib ninyo po yan. Saksisib na gawin yan for 7 days. Ang gagawin ninyo po, once na may asin na yung timba, magdasal kayo. Dasalan po ninyo yung tubig na yon. Hilingin po ninyo na sa pamamagitan nito, ma-wash out kung ano man yung mga hardship sa life, yung mga problema, parang hindi ka na nawala ng problema, yung mga negative energy, no? Negative energy, i-wash out mo siya. So ngayon po, saksisib mo yung gawin sa loob po ng 7 araw. Pagkatapos po guys na na-wash out mo na siya, napaligo mo na siya, huwag kang magpunas ng towel. Hayaan mo lang siyang matuyo. Matutuyo naman talaga yan, no? So, ang gagawin mo, mag-shampoo ka muna, syempre, and then mag-conditioner, pagkatapos panghuli po yung tubig na may dasal, na may asin. Pangalawa pong gamit ng asin, ilagay po ninyo dito sa plastic na pouch, guys. Yan. And then, maglagay kayo sa iyong bulsa nito. Lalo po, pag kayo po ay nakakaramdam na parang
mayroong naiinggit sa'yo, yung mga ganyan, or mayroong parang kayong naramdaman na kakaiba, yung parang grabe yung negative na enerhiya po sa area ng iyong workplace. Kung kayo po ay nagtatrabaho, lagi po kayo maglagay nito guys. Kasi po kahit kayo nagtatravel, pwede niyo po itong ilagay. Guys, asin naman po ito. So, hindi naman siguro mapasama, no? Kasi maraming nagko-comment na baka mapagkamala ng hindi maganda. Guys, iba po ang asin, okay? Alam po ng mga authority yan, yung mga sundalo, okay? So, iba ang asin. So, ayan ako, confident talaga ako. Naglalagay ako ng sa aking pouch nito, nilalagay ko nito yung asin. Kasi ang asin po, ito po ay protection, laban sa usog, laban sa inggit, at protection sa mga travel, no? Sa mga disgrasya po. So, yan. And then, nakaka-attract ka ng positive na enerhiya. No? Lagay mo lang siya palagi sa iyong pulsa. And then, after mo nag-work sa whole day, pag uwi mo, pwede mo po itong itapon doon sa may yung lababuhan. Buhusan mo siya ng maraming tubig. Yan, itapon mo siya kasi po ito po ay nakakakuha po ito ng mga negatibong enerhiya po sa labas. Okay? So, yan ang pangalawang gamit ng asin. At huwag po kayo magpawala ng asin guys sa bulsa ninyo. Kahit nga sa bahay, ako naglalagay ng asin talaga sa aking bulsa. No? Kahit sa bahay. So, another one, pwede mo rin itong gamitin ang asin, ilagay mo sa pouch, no? Yung ganito po, and then ilagay mo sa iyong wallet or sa iyong pong bag. Ito po, pag nasa wallet po ito'y nakakatulong po na mag-attract ng swerte sa pananalapi. Pag mayroon kayo nito sa iyong wallet or sa iyong bag. And then, palitan lamang ito guys every month. Basta nasa wallet siya, so every month mo siya palitan. Hayaan mo lang siya dyan sa loob po ng isang buwan. And then, after that, palitan mo siya. Hindi kagaya sa asin na nilalagay mo sa bulsa mo, pag uwi mo ng bahay, itapon mo na yun. Kasi nakakakuha ka ng negative na mga enerhiya. Nakakahigop siya. Bisaya ba? Nakakahigop siya sa labas. Yun. So, ang next one, pag kayo po ay umaalis ng bahay, maglagay po kayo ng asin dito sa iyong sapatos. Yan, ito guys. Yan. Kunti lang. Ano mo lang siya dyan sa loob. Yan. Yan. Maglagay ka ng asin. Kasi ang asin po, nakakatulong po ito sa iyong mga lakad na swertihin kayo. At ilayo kayo sa lahat po ng kapahamakan or disgrasya. And then, ang asin po, ito po ay nagdadala po sa iyong mga lakad na swerte. No? So, ito po yung tatlong gamit ng asin, no? And then, ang pang-apat, guys, pag naglagay po kayo ng asin sa iyong mga sapatos, ito, gaya nito, pag uwi ng bahay, i-ano mo siya doon sa lababuhan, itanggalin mo siya. And then, next day uli, tuwing umaalis kayo, maglagay kayo ng konti lamang na asin. Pwede siya sa kaliwa at saka sa kanan na sapatos. Dahil po, ito po, nakakatulong talaga ito na swertihin kayo sa iyong malakad. At another one, sa pagawit po ng asin, maglagay kayo ng mga asin doon po sa mga corner ng iyong bahay. Lagyan ninyo guys, no? Lalo po sa likod ng pintuan, maglagay kayo ng asin sa garapon. And then, kagaya nito, lagay mo lang siya. Kasi po, once na mayroon kayo nito, and then mayroon kayong mga bisita, na hindi po natin alam na mayroong mga negative na mga enerhiya na gagaling sa labas, no? Dyan pa lang, na-absorb na yan. And then, sa mga area po na iyong bahay na medyo madilim-dilim dyan, lalo po yung mga budiga, yung mga tambakan ng mga gamit dyan, maglagay kayo ng asin. Alam po ninyo guys, kasi po yung lugar na yan po ang madalas pinamahayan po ng mga negatibong enerhiya. So, pag mayroon kayo niyan, maganda po ang ano ng iyong bahay. No, yung positive na enerhiya nakakadaloy siya. So, and then pwede ka rin maglagay ng asin po sa bintana ng iyong kwarto, no, sa iyong room, sa inyong higaan doon. Yung mga lugar sa tingin po ninyo na medyo ibang pakiramdam mo, so maglagay ka ng asin. Sa paglagay po ng asin sa bahay, pwede mo yung palitan po pag makita mo na yung medyo na masa-masa na. Guys, ito po, totoo talaga ito, no. Hindi ko po inaakala yung asin na inilagay ko, pagka kinabukasan nagtubig siya, no? Nagbasa siya, namasa. Kaya pinalitan ko kagad kasi
nakakakuha yun ng napakalakas na negatibong enerhiya. Yun po ang sign. So, ayun lamang guys, no, ang aking maibahagi ngayon. Sana po makatulong po ito sa inyo. At ito pong asin, makakatulong talaga ito pag ito po'y gawin mo na with faith, yung paniniwala mo buo. Makakatulong po ito sa iyo kung ano man ang iyong mga pangarap sa buhay ninyo. Ayan, unti-unti po yung marating. At pahabol po guys, no, sa mga anak po ninyo na sasalang po doon sa mga sa mga interview, sasalang po doon sa halimbawa board exam, sabihin niyo po maglagay ng asin sa sapatos at saka sa bulsa. Yan po makakatulong po yan sa inyo na swertihin, mapasa niya yung exam. Basta kailangan simple po sa paglagay niyan, manifestation muna. Bago umalis ng bahay, mag-manifest ka na yung lakad mo ay talagang makuha mo yung gusto mo. So, ayun po guys, maraming salamat sa inyo lahat. Yun lamang po ang ating maibahagi tungkol po sa paggamit ng asin na pwedeng ihabago ng iyong buhay. At syempre, samahan ito ng sipag at tiyaga. At number 1 sa lahat, yung pananalig po natin at dasal po natin sa ating mahal na Panginoon. Bago po tayo magtapos sa ating topic ngayon, ayan, mag-iwan po ako ng link sa aking Facebook dito sa description sa video na ito. At kung sino yung naghahanap po ng extra income, naghahanap ng trabaho, pwede niyo po akong i-message kasi may online negosyo po ako na makakatulong po sa iyo. At sa mga interested po guys, mag-message kayo kagad. So ayun po guys, maraming salamat sa iyo lahat at lagi po kayong mag-ingat. Lagi ninyong tandaan, mahal na mahal ko po kayo. No? So, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, please subscribe po and then hit the bell button for notification para mag-notify kayo sa mga next nating mga videos. Thank you so much and see you for the next one. Bye!